Magandang araw po sa inyong mga kababayan. Ngayon, atin pong pakinggan itong pahayag ni Director NBI Melvin Matibag. Atin pong alamin kasi delikadong makukulong na itong si Mike Defensor. Pakinggan po natin. Of the Click Point Square. Naghahang po mga kababayan Which is owned by Click Point Development Corporation. Lumalabas talaga na Mike Defensor is part of the human trafficking na nangyayari dito sa Chicago. No? Nako. It was observed na yung design, original design itong compound na to ay binago to suit doon sa plano nila talaga ng human trafficking. Even the design ng Chicago at ng Blue Hotel is not in accordance to the plan that was submitted to the City Engineer's Office nung nag-submit lang, humingi sila ng plano. Marami silang pinalitan to accommodate yung Chicago KTV from the start pala. And later on, we will point to dito sa mga plan na nakuha natin. No? These are official documents coming from the City Engineer's Office ng Pasig City. So ano yung mga nakita nating pagkakaiba rito? No? Yung supposed to be na entrance talaga ng Chicago, dilipat nila at sinara nila yung ibang hallway at naglagay sila ng pole staircase from the KTV sa first floor leading to the Blue Hotel. Nako. So ito yung mga ebidensyang lalabas doon sa ipapile nating kaso. No? So pati yung entrance ng kotse, entrance ng tao, nirelocate nila. Tapos yung entrance ng sasakyan, kaya nilagay nila ron to make it easier. So that doon sa mga i-cater nilang mga customer doon sa Chicago at saka sa Blue Hotel, hindi sila naka-expose doon sa main entrance Well planned talaga nila rito. So lahat ng ginawa na to, there are changes doon sa plans na ginawa without the proper amendments na dapat ipinasok nila doon sa City Engineering's Office. So doon pa lang may mga violation na. Why we are saying this is because naghahang po. This is the justification kung bakit kasama si Mike Defensor. Doon makikita nyo sa plano, meron talaga doon mismo sa ground floor kung nasaan yung Chicago KTV na supposed to be nakalagay doon sa plano na dapat opisina yon ni Mike Defensor. Yun yung nandun sa likod ng entablado. Mamaya, pakita namin sa inyo yung video so that you have Yan, pasensya na kayo mga kababayan. Naghahang po ang better understanding at mamaya pwede nyo lapitan yung plano, ituturo namin sa inyo kung ano yung ginawa nila rito sa plano na to. yun. Naghahang talaga. Pero antayin lang natin kasi problema ng ano nila yan doon sa Kung bakit talagang kasama sa human trafficking at alam ni Mike Defensor ang nangyayaring human trafficking doon sa Chicago. KTV kasama yung Blue Hotel. oh yan, hang na naman. Okay lang yan. Para magkaroon na ng ulo. Naghahang talaga. Para makita nila. So, ito Yan, yung pinapakita floor sa plan ng building mga B, media, diba? mga reporter Sige, ang first floor, second floor. plano. So, ito po yung main entrance na inalis nila, nilipat nila dito. Tapos, ito yung pinaka hagdanan papuntang second floor. Kung mapupuntahan doon yung Blue Hotel. Yung first floor is Chicago KTV. Tapos, makikita natin dito na ito. Sige po, just approach. Pwede. Yan, Sige lang, tuloy-tuloy okay na yan. Kahit ano. Habang nandirito ako, para wala na magte-text, si MJ magte-text pa kami. Director Chill Emprito po from Abante. Oo. Director, nakipag-ugnayan na ba kayo sa City Engineering Office? Yes, nakuha natin yan. Sa amin sila nag-provide sa atin. Okay. Tapos, Director, yung sinasabing tao na umano'y may pinalaman doon sa pagbabago ba ng building,
nakausap nyo na rin po? Walang sinasabi. May ina-allege sila na ang nag-ooperate is a certain individual, pinangalanan nila doon sa depensa nila. Pero wala man naman statement eh. Wala silang may pakitang pruweba na talagang naka-assign doon sa tao na yun and he's the one operating it. Sige, Director. Other matters po. Tuloy ko na lang. Director, kamusta na po yung initial investigation natin sa kaso ni resigned coach Tab Baldwin? Well, kahapon nandito siya, so pinoprocess yung mga testimony. We're intending to finish the report sana by Friday para may submit namin sa Department of Justice for proper disposition. Babalik pa po ba siya? I don't know. Based doon sa isang oras at kalahati na yata siyang tinanong kahapon. So, I think that will be enough. Director, other matters ulit. Kasi kasama na po yung NBI sa investigation doon sa shooting sa may Tacloban. Paano po yung... No, bigay kami lang ng directives doon sa namin, agent, yung aming provincial agent in charge doon to look into the shooting para at least meron din kami sarili na report on that matter. Tama. But of course, the one who's in lead already, nandun na yung PNP natin eh. Okay, thank you, Director. Any further question? Hi sir, good morning. Sir, kay Tab Baldwin pa rin at yung mga humarap na players ng Ateneo, nagtutugma ba sir yung kanilang mga statement na binigay sa Bureau? Well, they have the statement that is being reviewed, undertaken by the investigating officers. I'm waiting for the report. At the same time, papasahin ko pa rin. So, I cannot comment on the matter. Ang ano natin dyan, Title ba? well, we're receiving reports every day. Anyway, doon sa kanyang investigasyon, doon kay Mike Defensor, kakasuhan na ito this Friday. Kaya nako, alam nyo mga kababayan, wala pong piyansa ito. Itong kaso ni Mike Defensor. Kaya abangan natin na itong Mike Defensor na to, sigurado makakalabuso to dahil sa kanyang mga ginagawang paglawag sa batas. Kaya dapat talaga, alam mo, hinahangaan ko ito si Director Melvin Matibag dahil sa kanyang ginagawa. Actually, wala siyang sinisino. Kaya hangang-hanga ako dito, mga kababayan. Okay, mga kababayan, isusunod ko ang pagbablog dito. Baka mamaya o bukas yung shooting incident naman po sa Tacloban. Maraming salamat po sa inyong panonood.